Heto na po mga Lodi ang 5 unang nag-comment, si Lodi Anisa Dico, Lodi Jeric Ventura, Lodi Jeffrey Canonayon, Lodi Brian Villanueva, Lodi Jesus Del Monte, at ito naman po ang unang nakahula na si Lodi Ian James Sanchez. Mga Lodi, sa tuwing mapaabot ninyo ng 1,000 likes gagawin ko po na 10 ang i-shoutout ko. Salamat kung bago ka pa lang, baka naman. Ika-186 na kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin sa kanya si Lady Yeon habang sinasabi ng ating bida na papatayin daw niya kung sino man ang mantututok ng espada sa kanya. Kasabay nito, dahan-dahang tumaas ang tensyon at binalot ang buong Orthodox at Unorthodox Alliance. At sinigaw ng mga ito na anong kalokohan? Hindi ko kayang salagin ang matinding pagnanasang pumatay na ito. Habang nakatingin si Namara at Hyoseol, sinabi niya na Jeje. At ilang sandaling tahimik lang si Lady Yeon. At pagkatapos ibinaling din niya ang kanyang mga tingin sa mga taga-Heavenly Demonic Cult at sinabi na nangangako ako sa aking pangalan, sa pangalan ng aking yumaong ama. At sa mga pangalan ng aking dakilang lolo at ang Great Warrior na nagsakripisyo para sa akin, ang Palm Martial Emperor Baek Sangwon at ang Wicked Spear Demon, Jeong Hong. Naglabas ng enerhiya at sinabi na ang aking nakatatandang kapatid sa martial arts ay ang aking tanging pag-ibig, ngayon at magpakailanman. At ang kanyang mga kaaway ay kaaway ko rin. Dagdag pa niya na hindi kailanman makakaligtas sa aking paningin ang mga hinayupak na yon. Napasabi si Wijigang na naiinis na napakatindi ng layon ng pagpatay. At sa huli ang ating Panginoon ay nangangalit ang mga ngipin net at sinabi pa na buwisit. Lahat ng ito ay dahil sa hayop na yon na si Song Woo-moon. Sinabi pa sa kwento habang makikita silang dalawa na ang pahayag ng dalawang Peerless Masters. Kasabay ng kanilang tunay na intensyong pumatay, ay nagdulot ng katahimikan sa lahat sa takot na maaari silang mapatay kung suswayin nila ang mga ito. Tumingin ng naiinis sa kanila sina Swords Emperor at Power Emperor na sinabi sa kwento na gayunpaman, kakaunti lamang ang nakapagtagumpay sa takot na ito at naglabas ng isang dumadagundong na sigaw. Ang unang tumugon ay ang Sword Emperor. Nasinigaw nito na Song Woo-moon. Naglakas loob kang pumanig sa mapanlinlang na babae ng kulto ng makalangit na demonyo. Iiwan mo ba ang mga ortodoksong sekta upang piliin ang demonyong landas? Sinigaw namang sinabi ni Power Emperor na kahit na nasa libingan na ang Palm Emperor, siguradong luluha ng dugo. Dagdag pa nito na ikaw na walang kahihiyan na bastardo. Nag-iba ang tingin ng ating bida sa kanila at galit na sinabi kay na Power Emperor at Sword Emperor na huwag mong banggitin ang aking lolo gamit ang iyong maruming bibig, matandang unggoy. Nagulat ang dalawa at napasabi na ano daw ang kanyang pinagsasabi. Nagbago ang paraan ng pagtingin ng mga nasa Orthodox at Unorthodox Alliance kay Woo-moon. Bigla silang napuno ng paghamak, galit at pagtataksil. At sinabi pa ng mga ito na nangahas siyang gumamit ng ganoong tono sa harap ng Sword Emperor at Power Emperor. Balak ba niyang gawing kaaway ang buong Orthodox-Unorthodox na alyansa para protektahan ang kanyang junior sister? Sinabing muli sa kanya ni Sword Emperor habang nangangalit ang mga ngipin na nagdudulot ka ng kahihiyan sa Iron Blade Baek family kung makikisama ka sa mga demonyo. Ituturing ka bilang pampublikong kaaway ng Murim. Dagdag pa nitong sinabi sa kanya habang makikita ang pamilyang Iron Blade Baek family na kung mangyari yon, ang Iron Sword Baek family ay maliligaw mula sa tamang landas at magiging lugar na nagtuturo ng isang demonyong tagapagsanay na makakatanggap ng panghuhusga mula sa lahat ng sulok ng mundo. Habang naglalabas ng enerhiya ang ating bida, sinabi niya sa kanila na talaga daw ba. At sinabi pa sa kanya ni Sword Emperor na mag-isip ka ng mabuti, Woo-moon. Alam kong malakas ka, ngunit gayunpaman, hindi ka maaaring manalo laban sa aming lahat. Kung makikipagkamay ka sa demonic cult, kailangan kitang puksain bago namin sirain ang demonic cult. Mag-isa ka lang. At hindi mo kayang talunin ang lahat ng ito mag-isa. Bago pa matapos ang Sword Emperor, pinigilan siya ng mga tinig na kanyang narinig. At humakbang ang mga paa ni Baek Yeye, at sinabi na sino ang nagsabi sa iyong nag-iisa ang aking second cousin. Dagdag pa niya na simula ngayon, hindi na ako ang patriarka ng pamilya. Sinigaw pa niya sa kanila na mula ngayon, ang pagsunod ko sa desisyon ng pangalawang pinsan ay wala nang kinalaman sa Iron Sword Baek family. Dagdag pa ng dalawa sa kanyang likod na sa kabila ng aming apelyido na Baek, kami ay mangangako ng katapatan sa dakilang mandirigma na si Song.
Napatingin sa kanya ang dalawa at sinabi ni Sword Emperor na ano. Tumingin ng seryoso si Baek Yeye at ibinulong sa kanyang sarili na tiyak na may dahilan kung bakit pinili ng ikalawang pinsan na gawin yon. Nagtitiwala ako sa kanya. Naiinis na sinabi naman ni Power Emperor na alam ko na ang Iron Sword Bike family ay susunod sa walang hiya na yon. Gayunpaman, kayo lang. Nagulat si Power Emperor at napatingin sa kanyang likod ng si Sogonpil na lumabas kasama ni Yeye, ay nagbigay din ng parehong paninindigan na sinasabi na ang kanyang desisyon ay walang kinalaman sa kanyang pamilya, ang So family of the Sound Emperor Heavenly Palace. At ipinagmamalaki niyang sinabi na susundin niya si Wumoon, ang Wind Sword Battalion leader. Sinabi naman ni Hayoseol habang inilagay ang kanyang kamay sa dibdib na ikinagulat ni Sword Emperor na hindi na ako ang Little Palace Master ng North Sea Ice Palace. Mula ngayon, ako lamang ang kasintahan ni Jeje. At ipinagmamalaki kong sundin din ang kanyang desisyon. Isang malamig na boses ang nagsalita at isang puting ulap ang lumitaw sa hangin, na naghahayag ng silweta ng isang Absolute Master. Lumabas sa unahan ng kanyang anak at sinabi na hindi na yon kinakailangan. Narito ako upang suportahan ang aking manugang. Ito ay walang iba kundi ang North Sea Ice Palace Master, Otherworldly Ice Fairy Ahi. Dagdag pa niya na ang North Sea Ice Palace ay tutulong sa panig ni Song Wumoon. Nagulat ang ating bida sa pagdating ni Ahi. Makikita ang mga bundok habang sinasabi ng mga Orthodox Alliance na North Sea Ice Palace. Iyan ang nagyelong kadalisayan ng langit na si Ahi. Isang absolute level. Ang master ng North Sea Ice Palace ay sumusuporta kay Song Wumoon. Tumingin sa kanya si Sword Emperor at sinabi na Heaven's Frozen Purity, Ahi. Dahil sa iyong desisyon, ikaw at ang North Sea Ice Palace ay maglalakad patungo sa landas ng pagkawasak. Tumugon ito at sinabi sa kanila na ang aming North Sea Ice Palace ay hindi gaanong mahina para wasakin ng mga walang halaga mula sa Central Plains. Pagkatapos gumamit ng sound transmission ang ating bida na sinabi kay Ahi na maraming salamat sa pagdating. Ngunit paano mo nalaman na kailangan mong dumating upang tumulong? Ngumiti sa kanya si Ahi at sinabi sa sound transmission na maaari mong tanungin ang assassin na babae mamaya. Nagulat ang ating bida at sinabi na Mara. Naiinis namang sinabi sa kanya ni Power Emperor na Song Wumoon, ginagawa mo ba ito dahil may suporta ka mula sa North Sea Ice Palace? Dagdag pa nito na isipin mong makikipaglaban ka sa Orthodox o Northodox Alliance gamit ang mga barbaro na gaya nito, talagang napakabobo. At tatlong anino ng tao ang nagmula sa hangin habang tumatawa at sinabi na saan mo narinig ang kalokohang iyon. Sino ang nagsabing ang kapangyarihan ni Wumoon ay nagmula lamang sa North Sea Ice Palace? Na napatingin ang Sword Emperor at Power Emperor sa itaas. Bumaba sila sa harap ng ating bida at sinabi pa nito na siya daw ay si Blade Emperor at kasama si Martial Emperor. Sasama rin sa panig ni Song Wumoon. At sinabi naman ni Ahrin na ako din. Nagulat ang mga ito at sinabi na pati ang Blade Emperor at Martial Emperor. Ano ang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno dito? Nangangalit ang ngipin ni Power Emperor at sinabi na ano daw ang ginagawa nila dito. Sinasabi mo bang ang gobyerno ay makikialam sa mga usaping murim? Tumingin sila sa ating bida at sinabi ni Ahrin na nandito lang kami para tulungan ang dakilang general. Dagdag pa niya na pakipakita sa kanila ang simbolo. Seryosong kinuha ng ating bida ang simbolo sa kanyang looban na damit. At pagkatapos ay iniangat niya ito sa hangin. At agad na napasabi ang mga tao na yon daw ay conscription general. Si Song Wumoon, isang conscription general. At mula sa malayo, makikita ang napakalaking hukbo ang dumadating papunta sa kinaroroonan nila. Habang malapit na ang napakalaking hukbo, napasabi ang mga ito na yon daw ay ang government army. Dagdag pa ng mga ito na nandito ang malaking hukbo para tulungan si Song Wumoon. Nanlaki ang mga mata ng dalawa, at napabulong na sinabi ni Sword Emperor na hindi bababa sa 50,000 sila. At ang kabuang bilang ng mga puwersa mula sa mga Orthodox at Unorthodox na alyansa na narito ay 15,000 lamang. Dagdag pa niya na napatingin sa gilid na ang bilang ng mga tropa ng Heavenly Demonic Cult ay mga nasa 7,000. At kahit na pagsamahin pa namin ang parehong panig, ang kabuang bilang ay hindi aabot sa 30,000. At nang makadating ang sundalo ng gobyerno,
ang isang namumuno sa kanila ay nasa unahan habang sumisigaw. At pagkatapos sinabi nito na sumasaludo, ang sub-prefect commander na si Lee Pyong-an ay nagdala ng 50,000 sundalo dito sa iyong utos, aking Panginoon. Lumingon ang ating bida at sinabi sa kanya na maraming salamat sa inyong napakabuting trabaho. Napasabi ang Orthodox at Unorthodox Alliance at ang Heavenly Demonic Cult na impossibly. Hindi lamang siya isang peerless master, siya rin ay isang general ng conscription. Hindi ko lubos maisip ito. Masayang sinabi ng ating bida sa kanyang sound transmission kay Blade Emperor na paano mo nalaman na darating ka ng ganito kapreparado. Sir. Tumugon ito sa sound transmission na ikaw na baliw, isiping mong maswerte ka. Lumingon sa kanyang likod at sinabi sa sound transmission na si Mara ang nag-expect na mangyari ito at nagpadala sa amin ng liham. Sinabi ng ating bida na nakatingin kay Mara na tulad ng inaasahan daw niya sa kanya. Dagdag pa niya sa kanyang isip na talagang isang biyaya na makilala si Mara. Nakasimangot naman si Sword Emperor na binubulong sa kanyang sarili na ang batang iyon. Kailan niya nabuo ang kapangyarihan ng North Sea Ice Palace at ng gobyerno. At pagkatapos ngumiti ito ng kakaiba at sinabi na hindi ito katanggap-tanggap. At dito na po nagtatapos ang ika-186 na kabanata. Ika-187 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang mga taga-Heavenly Demonic Cult habang sinasabi sa kwento na noon, ang Heavenly Demonic Cult ay nasa estado ng pagkabahala. Hindi nila mahanapan ng solusyon kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Makikita ang ating bida at si Lady Yeon na dagdag pa sa kwento na ang Orthodox-Unorthodox Alliance ay iba sa Heavenly Demonic Cult. Iba rin ang impluensya na hawak ni Song Woo-moon at si Hayon sa bawat faction. Para sa mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult, ang Heavenly Demon ay isang nilalang na makakapagpasya sa kanilang buhay at kamatayan. Maraming tao ang handang isakripisyo ang kanilang mga buhay kung ito ang nais ng Heavenly Demon. Sa kabilang banda, kahit na sila ay nalilito, kakaunti ang mga taong nagpakita ng put at damdaming pagtataksil kay si Hayon. At sinabi ng elder na ito kay Lady Yeon na aming Panginoon. Paano namin matatanggap ito? Tumugon si Lady Yeon na tulad ng sinabi ko. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang nasa panig ako ng mga Orthodox na sekta. Makikita ang muka ni Lady Yeon at sinabi sa kwento na alam ni si Hyeon na basta't sinasabi niya ang katotohanan, hindi magiging kaaway niya ang mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult. At sinabing muli sa kanya ng elder na ito na ibig bang sabihin nito ay hindi nauugnay ang relasyon mo kay Song Woo-moon sa mga Orthodox sects. Pumikit na sinabi sa kanya ni Lady Yeon na tama daw yon. Bilang Heavenly Demon, nanumpa ako na nagsasalita ako ng katotohanan. Matapos marinig ang sagot na yon, karamihan sa mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult ay nagpalabas ng buntong hininga ng ginhawa. Makikita si Lady Yeon na sinabi pa sa kwento na isang hindi pa nagaganap na trahedya sana ang nangyari kung saan ang Heavenly Demon ay di sinasadyang napabilang sa Orthodox sects. Ngunit hindi ito naganap. Ang Heavenly Demonic Cult ay nananatiling isang lugar na nakalaan para sa Heavenly Demon. At kung wala ang Heavenly Demon, hindi magiging buo ang Heavenly Demonic Cult. At napag-alaman na ng lahat na hindi na nila maaaring suwayin ang Heavenly Demon dahil nagawa na niya ang kanyang panata. Nang iniisip na ng lahat na dapat na silang sumuko at huwag kilalanin si Song Woo-moon bilang isang kaaway, may isang taong sumigaw. Na ito ay si Wee Jigang na sinisigaw na ito ay walang katuturan. Paano ninyo matatanggap si Song Woo-moon, aking Panginoon? Nakatingin sa kanya si Lady Yeon at sinabi sa kanyang isip na Wee Jigang. Tunay mo akong minahal at ginawa ang lahat para sa akin. Kaya naman, ikinalulungkot ko ito para sa iyo. Napalingon sa ating bida si Lady Yeon at sinabi niya na junior sister. Ang taong iyan ang nanloko sa akin. Mga kasinungalingang mahirap sabihin sa iyo ngayon. Sinabi sa kanya ni Lady Yeon na kung ganoon. Ang mga salitang iyon tungkol sa pagtawag mo sa akin na mapanlinlang na mang-aakit ng kulto ng makalangit na demonyo. Tumugon ang ating bida at sinabi sa kanya na paano ko masasabi ang ganitong bagay. Dagdag pa niya na tiyak na nais niyang ipukaw ka sa pagpatay sa akin, junior sister. Sumigaw si Wee Jigang na halos lumabas ang mga ugat sa muka na hindi. Mga kasinungalingan lang niya iyon.
Tiyak na sinabi ng bastardo yon. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Tumingin si Lady Yeon sa kanya na may pagkainis. Na malakas pang sinigaw ni Wijigang na parang nababaliw na aso na ako, mahal na mahal ka. At tanging ikaw lamang, aking Panginoon. Dagdag pa niya na nagtutulo ang laway at namumula ang mga mata na talagang nauulol na, sinabi na hindi kita kailanman niloko. Mabilis na kumilos si Lady Yeon at sinabi sa kanyang isip na si Wijigang. Siya ay bumabagsak sa estado ng ki deviation dahil hindi niya makontrol ang kanyang galit. Mabilis niyang tinusok ang mga acupoint nito habang makikita na sobrang namumula na ito sa galit. At pagkatapos na paluhod ito habang dumadaing ng sakit at bumalik na sa kanyang ulirat. Tiningnan siya ni Lady Yeon at sinabi sa kanya na pinigilan kita na. Mahulog sa estado ng ki deviation. Dagdag pa niya na ito na ang makakaya kong gawin upang suklian ka. Para sa iyong tulong sa lahat ng oras na ito bago kita pagbabayarin para sa iyong mga kasalanan. Maiyak-iyak na sinabi ni Wijigang habang nanginginig ang katawan na aking Panginoon. Na nakatingin lang sa kanya si Lady Yeon, nag-usap ang dalawa sa pamamagitan ng sound transmission na sinabi ni Power Emperor na sila daw ay naghiwalay na. Tumugon naman si Sword Emperor na ngayon na daw ang kanilang pagkakataon. Mabilis na napatingin ang ating bida sa kanila habang ito ay sumugod sa kanya. At pagkatapos hinarang niya ng kanyang espada na light sword at ng kanyang dark sword ang ginawa ng mga ito. Nagulat si Ahi at si Hayusil at ang mga taga-demonic cult. At napasabi pa sila na ano? Pinigilan niya ang parehong atake ng Sword Emperor at ng Power Emperor ng ganun lang. At pagkatapos, sinabi sa kanila ni Blade Emperor na ano daw ang kanilang ginagawa. Habang nakaharang pa din ang espada ng ating bida sa dalawa, sinabi niya sa mga ito na sa wakas, nagpakita na rin kayo ng tunay niyong kulay. Aso ng Heavenly Martial Sect. Ngumiti ang dalawa at sinabi na ano. Sinabi pa ng ating bida sa kanila, habang nangangalit ang mga ngipin na dahil magkaibigan kayo ng aking lolo, hindi ko kayang pagdudahan kayo. Gayunpaman, matapos maging Peerless Master, nakikita ko na ngayon ang mga bagay na hindi ko noon nakikita. Sinabi pa niya kay Sword Emperor habang nakangiti na nang makita-kita kahapon. Natuklasan ko na ikaw ay nagtataglay ng enerhiya ng Heavenly Martial Sect. Dagdag pa niya na ang dahilan kung bakit hindi kayo aktibong tumulong sa aking lolo sa lahat ng panahong ito ay dahil lahat ito ay plinano. Dagdag pa niya na kayong mga hayop kayo. Pinatay niyo siya. Bilang tugon ngumiti lang ang dalawa sa kanya. At mabilis na dumistansya sa kanya nang lumapit ang tatlo. Sinabi ni Sword Emperor sa kanya na kahanga-hanga. Tumawa naman ng malakas si Power Emperor at sinabi na tulad ng inaasahan sa apo ng Palm Emperor. Napasigaw si Blade Emperor at sinabi na mga hayop kayo. Sinabi naman ni Martial Emperor na ang ibig bang sabihin nito ang lahat ng sinabi sa kanila ni Song Humuon ay totoo. Mula sa gitna ng alyansa na grupo, isa ng tao ang mabilis na tumalon papunta sa kanila. Isang monghe na bumabakay na Sword Emperor at Power Emperor. Sinabi naman ng ating bida na tulad ng inaasahan. Ikaw rin ay aso ng Heavenly Martial Sect, Shaolin Divine Monk. Tumatawang makikita ang muka ng tatlo, at sinabi ng monghe na hindi kami mga aso ng Heavenly Martial Sect. Dagdag pa ni Sword Emperor na ngunit ang Heavenly Martial Sect mismo. Seryosong tumingin ang ating bida sa kanila habang sinasabi sa kwento na lahat ay naging malinaw. Mula sa biglaang paglitaw ng Atrocious Sandstorm hanggang sa kanilang alyansa sa Black Bull Gang, lahat ay bahagi ng plano ng Heavenly Martial Sect. Dagdag pa na makikita ang bandera na ang Atrocious Sandstorm mismo ay nilikha ng Heavenly Martial Sect. Matapos masigurong hindi naglalabanan ang atrosidad na bagyo at ang domineering Martial Sect, pinasiklab nila ang isang matinding laban sa pagitan ng Justice Alliance at ng Black Bull Gang. Ganoon nga inalis ang Black Bull Gang. At ang lakas ng Justice Alliance ay labis na nabawasan. Ang Black Bull Gang ay nakatakdang maalis mula sa simula dahil hindi ito nasa ilalim ng impluensya ng Heavenly Martial Sect. Kahit na ang Sword Emperor at Shaolin Divine Monk ay mga miyembro ng Heavenly Martial Sect. Dahil ang Justice Alliance sa kalikasan ay isang mahigpit at nababahala sa katarungan na samahan at hindi maaring kontrolin ng basta-basta. Itinuturing din ng Heavenly Martial Sect ang Justice Alliance bilang isang target na alisin.
Sa kabilang banda, ang domineering martial sect ay isang unorthodox sect na nakatuon sa kanilang leader ng sekta, kung saan ang mga miyembro ay nakikinig lamang sa kanilang leader ng sekta. Iyon ang dahilan kung bakit itinuturing ng Heavenly Martial Sect ang domineering martial sect bilang kanilang mga puwersa. At ang kaganapan ngayon ay pagtatangkang samantalahin ng Heavenly Martial Sect ang natitirang lakas ng Justice Alliance, upang harapin ang Heavenly Demonic Cult na naging pahirap sa kanilang tagumpay. Sinabi pa sa kwento na makikita ang muka ni Sword Emperor at Power Emperor na lahat ng ito ay naging posible dahil parehong mga miyembro ng Heavenly Martial Sect ang leader ng Justice Alliance at leader ng Domineering Sect. Seryosong sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kung pumasok ako sa Peerless Realm ng kaunti pang mas maaga, makikita ko sana ang kanilang mga pagkakakilanlan. Itinas ang kanyang ulo na tumingin sa mga ito at nagagalit na sinabi pa sa kanyang isip na hindi ko kailanman mapapatawad kayo mga salot. At dito na po nagtatapos ang ika-177 kabanata.